I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, you know, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila may unliquidated confidential funds. Attorney, speaking of attorney, totoo ba na hinamon nyo ng debate yung isang attorney na hindi lumalaban? Parang Yan, takot sa inyo eh. Sino yun? Yung spokesperson daw ng Malacanang. Si Auntie Claire. Ah. Uy, wag yun nang tanggalin si Auntie Claire kasi ano natin yan siya, she's our entertainment of the day. Wag na po. BBM, wag yung tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of Auntie Claire, bilang isang attorney din, kagaya ni Auntie Claire, marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Yun. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya mataas talaga. Yun, malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, that's around 200 something thousand a month, ha? Uy, Hindi mo wala yan- pang ano yan. may 13 month, may lahat pa. May Lahat, bonus pa yan. kompleto, no? Walang sipag. So, At dati itong dating hater ni Marcos doon ito biglang bumaliktad talaga? Opo. Hater po yan ni Oo. Hater ni Marcos Biro mo, dati. mag-undersecretary ka ba naman bigla? Go ka lang dyan, Auntie Claire. Ako talaga, go ahead. What Diba? if po na kumasa sa inyo? Si Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kahit saan. Si Puno nga, inamon ko sa, sa Luneta. Mag-livestream kami. Baka pwede Bakit natin niya dito, no? Pinapasuspend si Kiko Barsaga, na? Sinabi ko talaga, why? Ah. Mr. Puno, are you a moral man? Hindi, never ba sa buong buhay mo nag-commit ka ng immoral? Sabi ko. Bakit si Kiko Barsaga na criticize lang sa presidente natin na magdanakaw? Wow. Galit ka. Because congressman siya, dapat behave siya. Abay, bongga, kung ako pala nakaupo dyan, ilang beses mo na ako pinasuspend. Di ba? Abay, bakit sila ang ating batayan ng ating standard of, what do you call this, character? Sila itong mga, may mga weakness in character kayo kasi May mga kabit pa nga mahilig daw. kayo sa pera. Ayun. You have a weakness in character because you are greedy. Yan. At saka may mga kabit kayo. Wag nyo na akong kantihin. Sino kaya doon yung may kabit, May mga attorney? kabit kayo. First letter of the name. Resign lang ha, mga Ay! friends. Kaka-resign lang ni Congressman Momo sa BICAM. Yan. Kasi yan si Momo, favorite ko yan. Ayun. Congressman Nagtitik din Momo, I'm glad you did the right thing because I told you, pag Ay. hindi ka nag-resign dyan, you will be my next topic. Nako. Yari tayo. Parang nasabi na sa amin ng attorney yan. Pwede po ba next topic nyo si BBM na lang? Para baka gusto nyo mag-resign na. Nag-first topic, second topic ko na siya sa PGMN eh. Pang third topic si Sandro. Anti-political dynasty bill ni Sandro Charis. Diba? Jack ha? Anong masasabi nyo po doon sa Alam pinupush na, niya? ayaw ko pa sinabi ni Lamas, homophobic daw ako. Ha? Sinabi ko lang na, kung naging bading ka, ang pangit mong bading. Totoo naman. Homophobic na daw ako. Aba, ang ladlad. Alam nila ang stance ko dyan sa Soji. May nag-text po sa akin ng mga, they're very educated leaders of the gay community. Ako pa, ang homophobic. Maria Joseph, wala ka na talagang matag sa akin. Dahil hindi naman ako komunista kagaya nyo. Balik tayo kay Pork Barrel King. Sandro Marcos. Ano po masasabi nyo sa bagong pinupush nila na anti-dynasty? Ito ay pang cover, pang divert yan. Kasi tayo ilang years na tayo nagsuwisigaw na itong dynasty na ito ng mga politiko, ito yung ginagamit nila sa pangurakot nila times 100
times 100 times 1,000 na pangurakot. Kasi hindi lang isa sa kanila. 3 pa! Grabe si Martin Luther King Romualdez. Hindi lang siya asawa niya, anak niya, si Isidre, ano ba niya yun? Atchoy niya yun Oh, it is all in the family. Diba? Ano ba yan? So Sa ngayon, dugo. kunyari, file si Sandro ng anti-political dynasty bill. Pero attorney, no, may ano po si statement dito si Congressman Erice na Si Egay. parang tawag dito unconstitutional daw kasi parang gawa-gawa lang itong anti-dynasty bill pero sa totoong buhay yung nakasulat daw po doon sa recommendation is hindi naman pang anti-dynasty kasi parang lumalabas bawal lang maglaban ang magkamag-anak sa isang posisyon. Correct. So Oo. lahat ng posisyon po Oo. pwede pa rin silang Oo, tumakbo. kasi nga, ano lang to, pang-appease lang ito ng mga tao. Kaya sa next episode ko sa PGMN, Yun. himay-himay natin yung bill ni Sandro. Example. Sabi sa bill ni Sandro, walang tatakbo na kamag-anak o mag-asawa, kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity or sa kasal, hanggang 4th degree, whether legitimate or illegitimate, sa isang legislative district. Di ba? Kumbaga, kung congressman siya sa kanyang district, hindi na pwedeng may kamag-anak pa siya hindi, yung district, kunyari, Distrito na yun. district Same niya ay district. mayor. Hindi na pwedeng mag-mayor doon ang kamag-anak niya up to 4th degree. Pero ito, there's the catch. Paano party list? Si Yeda, ganun nga ang ginawa nila. Na 3 terms na siya as congresswoman, nakalagay sa Article 6 ng Constitution, hanggang 3 terms lang ang congresswoman, nag-party list siya, tingog. At pina-resign nila yung 3, 4, 5. Abay, si Rowena Guanzon, hindi pwede. Na nag-resign lahat. Tapos si Rowena Guanzon nilagay ng P3. Sinabi na hindi pwede, si Rowena, hindi pwedeng ganun. Parang may mali. Tapos siya, pwede. Ay, pag si Romualdez pala, pwede. Pag si Rowena Guanzon, hindi pwede. Yan kaya, tingnan nyo yan. Yan talaga ang magnanakaw. Tingnan nyo, taba-taba. Talagang wala siyang pake kung nagmamalnourished na yung mga tao, halos naglalakad na ilang kilometro para makasave lang ng jeepney. Hindi ba? Yan, naka-helicopter. Yan, may jet. Yan talaga, 6 daw bahay niyan sa Forbes. Diyan. Meron pa daw sa ibang bansa. Oo. Meron pa sa May ibang question bansa. po. Tayo Tayuan lang nga, ng- hanggang tayuan gate lang, lang ng hindi tayo pera yan. makapasok dun Attorney, may question po dito. Yan yung nga, panoorin nyo yung anti-dynasty bill na yan, himay-himayin natin yan. Okay, ito po yung question. May moral ascendancy ba si Sandro to push for the anti-dynasty bill gayong ang pamilyang Marcos ang naka-benefit ng both sa local and national post? Yun na nga wala nga siyang karapatan. Etos lang yun. Kung sa kakabaklaan pa na language. Etos lang. Kumbaga, Charis lang. in-etos niya lang tayo. Oo. Yung nyari of example tayo, in Ilocos Norte, sino ngayon has the right? Kung matutuo yung dynasty bill niya, sino ngayon has the right na magtakbo dyan? Yung gobernador dyan, anak ni Aimee. First cousin niya yun Ibig sabihin, hindi na yun makatakbong gobernador. Nauna pa yung mga anak ni Aimee doon sa kanya. Siya dapat ang hindi pwede makatakbo, hindi ba? So ngayon, magiging legal issue na naman kung sino ang may right as incumbent. Di ba? Oo. So, parang- Kaya, itong si Sandro, kahit anong gawin niya, booking na siya. Pork barrel king ka. Ngayon, quiet lang siya. Yun pala number 2 ba siya sa pinakamaraming pork barrel? Actually, Si number 1 Romualdez po si Romualdez ang number Number 1 one? na tao. Number 2 siya. Parang mas malaki siya, boss Mas malaki siya. 15 billion, di ba? 14 kay Martin, 15 sa kanya. Siya talaga ang king. Oo. Siya talaga ang pork 15 barrel something. king. Oo. Lakas, no? Oo. Tapos, We're talking about Kaibigan ni Ma'am Sa Patty yun 24 Hindi ako, anak ko. Di ba kaibigan mo yan Hindi, anak di ko. ba? tapos ano masasabi nyo doon, attorney? Tahimik yung mga kakampwet patungkol dito sa... Alam nyo, isa pa yun. Yung pag-suspend lang kay Barsaga. Sumama din sila doon na isususpend. My friend Chel Jokno is a human rights lawyer.
pabor siya doon na sinuspend si Kiko Basaga and that is the suppression of his freedom of speech. Pabor siya doon. Yung, I mean, hindi ko nakilala itong mga taong ito. Parang, ano ba to? Parang nagbago na ba sila? Yun lang naman ang ano ko na kahit sino, magsasalita talaga ako. Sasabihin lang, yan si Rowena, kaya walang kaibigan yan eh. Oy, dami ko kaya kaibigan. Hindi nga lang kayo. Ma'am, ito question kasi ito ng marami na dati kayo, di bang nangampanya? Kayo lang ang isang hindi tumakbo na pinaakyat sa stage. Oo, Okay. hindi nga ako candidate for senator eh. Ako lang yung pinapakit sa stage ng Lenny Rallies. Oo. Diba? Pero ma'am, ang tanong nung iba dyan, bakit daw parang tila lumipat kayo? At ano naman ang nararamdaman nyo doon sa mga Lumipat? dati nyong kakampi? Na Ah, inaaway kayo Hindi ngayon? po ako lumipat sa Duterte, hindi po yun totoo. Kasi 'di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. O, bigyan niyo ako ng retrato. How old was Risa Ontiveros in 1986? Oh, I was 27 years old. How old is she now? Oh, wala yan sila sa EDSA 1. Kaya nga hindi sila na-appoint eh ni Cory dahil ang left nag-decide sila na hindi sila sasali sa snap election. Hindi sila sumali sa EDSA. Sa EDSA 2 na, medyo nandyan na sila. Pero yung kakamping na word, ginagamit yan dun sa mga kumampi sa kay Lenny. Yes. Yan. So hindi lang masabing hindi ako kakamping dahil sobra pa ang kampanya ko at gastos ko kay Lenny kaysa sa inyo dyan, ha? Yung nga ibang mga donation dyan ng mga katropa ko, i-accounting nyo nga. Lalo na yung mga taga Iloilo, i-accounting nyo daw. Yeah. Oo. So, ibig sabihin po ba nito, yung Hindi po ako nagdo-Duterte. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako, anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Wag niyo ako, ha? Wag ako. Basically, Ilang taon lang kayo no 1986, sasabihin nyo na ano kayo, talagang anti-Marcos kayo. Ayoko na magmura dito kasi alam mo, nasa public TV na tayo eh. Yeah. O di ba? Pero kung magkatabi kami, sasabihin ko talaga sa kanya. Ano yung sasabihin niyo? Siya na lang para hindi maintindihan. Ganun na lang. Alam nyo kasi, ayoko na yung mga nagpapanggap. Tapos ako pa may kasalanan. Tawagin nyo ako na DDS na ako, hindi na ako kampik. I don't give a damn what you call me. Hindi nyo na ako kayang i-cancel culture. Oh, wala na. I am past that. Dahil hindi naman ako politiko ngayon. Di Ano ba? ka na ma'am? Cancel survivor ka na. Oo, Cancel. cancel. Cancel Tingnan nyo to. survivor. Parang ako, cancel survivor ako. PWD ito ha. Oh, cancer survivor siya. Akala ko cancer, ibig sabihin, cancel. Cancel. Cancel survivor ako. Oo. Hindi na yan uubra sa akin na yung mga ano kayo. Wala, ano bang ambag nyo talaga sa demokrasya ha? O sige, hali kayo. Oo, sinong mga abogado kayo na wala nga, hindi pa nga kayo nakasalawal, abogado na ako eh. Tapos sasabihin nyo, mas magaling kayo sa akin para habol kayo sa clout ko. Pasensya na talaga kayo dahil 535 million na po talaga ang views ko. Nako, Hindi yun na na. mabilis. Kaya doon sila galit Sana. na galit eh. Talagang galit na kayo sa akin. Kaya talagang, kahit na, kutsa-kutsain ako dyan ni Lamas. Siniamas talaga. May talabas. Sorry. Naging sila- Nag-surrender siya eh. Nag-surrender siya eh. Nahimik. Ayaw niya na, nag-surrender siya kasi hindi niya na kaya. Ang daming banat sa kanya. May roll-on. May tartar. hindi, attorney, actually, ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si Attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So, nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Oo. Banateras. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad? Ako typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comg ng
ng makakaliwa. Divide and conquer. O, targetin muna natin yung pinakamalakas, si BP Sara. Then after BP Sara, mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Eh, ba't hindi si BBM mapailan yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Kaya hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process, and kung COA lang din na report ang inyong basihan, eh sinabi na ng COA eh. Yes. Na what do you call this? Yung Unmodified. No wrong oo, may unmodified opinion na sila dun eh. At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. Eh I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, you know, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila, may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung ano niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na ay ninakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya she used it for that purpose. Yes. 'Di ba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate, 'di ba? And then eventually unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry kasi nag-commissioner ako sa COA eh. Hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa inyo, father. Ano ba yung father na... Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una. Kasi alam ko rin na namigay si Romualdez noon ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. Oo. So bilang isang abogado, attorney, no, etong mga ginagawa nila kay BP Sara Duterte, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara Duterte? What is that?